Tatlo na ang nasawi sa Talayan, Maguindanao del Sur dahil sa kolera. Ayon sa Integrated Provincial Health Office ng Maguindanao del Sur, mahigit 20 residente ng Talayan ang isinugod na sa ospital. Nakaranas sila ng pagsusuka, pagtatae at panghihina ng katawan. Tinamaan daw ng kolera ang mga pasyente. 3 sa kanila ang nasawi dahil sa severe dehydration, habang 13 ang naka-admit pa rin sa mga ospital. Nakukuha ang bakterya ng kolera mula sa kontaminadong pagkain o tubig. Dahil dito, ipinagbawal na ng LGU ang pagkuha ng tubig sa mga poso. Kinuha na rin ng water sample ang mga ito para masuri. Hinihikayat na rin ng mga residente ng Talayan na bumili na lang ng purified water para sa araw-araw nilang inumin. Maaari ring pakuluan ang tubig ng 3 hanggang 5 minuto para makaiwas sa kolera. Namin on our investigation na all of these cases share the same water source, kung saan around 20 feet lang ang layo, no, sa kanilang septic tank, and then meron sila mga open piping na medyo may mga lumalabas na human waste din, no? So we observe that. So mukhang definitely ito yung nakikita naming dahilan, no, still the water source. Alakay kung katabi ng septic tank. Correct. Naku, delikado nga yun. Oo. Okay, ingat mga kapatid. At saka sana, well, gampanin ng LG yan, di ba? So I hope yung maano nila yan, magawa ng paraan na zoning ba tawag doon? Isabi, alam nila kung mali na meron talagang may water source doon na parang dapat alam yan ng LG.